Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Replacement cost batayan ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Ipinaliwanag ng Department of Energy Secretary Sharon Garin kung bakit tumataas ang presyo ng petrolyo sa bansa, gayong lumastak ang binibenta ngayon sa mga gasolinahan. Ayon sa panayam sa DZRH, sinabi ni Garin na nakadepende kasi ang paggalaw ng presyo sa replacement cost ng mga retailer o lagang binabayad para ipalit sa nabiling petrolyo at hindi sa acquisition cost. Basically, parang ano yung replacement cost ng fuel ngayon, ano? Magkano ba yung bibilin mo para ma-replace yung binenta mo ngayon? So, kaya nagka-calculate muna kami for 5 days, tapos i-estimate kung magkano yung increase. So, sa ganitong paraan, nakocompute ng mga retailer ang kinakailangang kapital upang makabili muli ng supply na langis para naman sa susunod na linggo. Paglilinaw naman ni Garin na kahit mahal na bilang petrolyo ay maaari pa rin ibaba ang presyo nito dahil hindi lang ito nakadepende sa petsa kung kailan ito nabili. Sa ngayon tatagal hanggang Abril ang supply na langis sa bansa kung saan kabilang dito ang kasalukuyang reserba at iba pang langis sa parating na rin sa Pilipinas. Dagdag ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang paghahanap ng iba pang mapagkukunan na langis sa gitna ng pagsara ng Strait of Hormuz kung saan doon din kumukuha ang ilang kilalang supplier ng bansa tulad ng South Korea at China. So meron po tayong mga ibang options. Yun po inaaral na po, tinatawagan na po ng mga oil companies natin at ng DOE din kung ano yung mga bansa na may available. So, iiba din yung presyo. Pero hindi po, dahil po nagsara yung Strait of Hormuz sa Middle East, hindi po na mawawala na po ng stock yung buong mundo. Meron pa pong ibang bansa. Kaugnay dito ay sinasaalang-alang din ng DOE ang nangyaring geopolitical tension sa mga bansa bago mag-angkat ng langis. Careful lang kami sa mga geopolitical issues, ano? Pero meron namang mga countries na bumibili sa kanila at doon po nila nare-refine po sa country nila. Those are options. Samantala, kinukonsidera na rin ng DOE ang direktang pagbili ng pamahalaan ng petrolyo sa iba pang mga bansa bilang isa sa mga solusyon kung sakali lumala pa ang sitwasyon sa Middle East. Paalala rin ito na magiging sapat ang supply ng langis sa bansa basta walang mga abuso sa pag-hoard at pagmamalabis sa presyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, repatriation ng OFWs sa Middle East nagpapatuloy. Tiniyak ng Malacanang na ginagawa ng paraan ng pamahalaan ang repatriation ng mga Pilipinong gusto nang umuwi sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ito'y kahit pa nga nag-aalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaligtasan ng mga OFW na maaaring maipit sa gulo habang bumibiyahe. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa pinakahuling ulat ng Department of Migrant Workers, ngayong araw ay mayroong 16 na OFWs ang bumiyahe mula Tel Aviv patungong Eilat na hangganan ng Egypt sa pamamagitan ng pagtawid sa Taba border. Sasakayan niya ang mga ito sa Cairo patungong Muscat at mula doon patungong Maynila ngayong araw. Binanggit rin ni Castro na mayroong 20 OFWs sa Dubai na may 9 na dependents ang bibiyahe rin mula Dubai patungong Oman sa pamamagitan ng pagtawid sa Katmat Milaha border sa Northern Oman. Mula sa Omani border ay bibiyahe ang mga ito sa Muscat at doon din sasakay ng eroplano patungong Maynila kahapon. Sabi ni Castro, may commercial flight booking rin ng OFWs sa Emirates Airlines mula sa Dubai at chartered flight mula Riyadh patungong Pilipinas na posibleng umalis sa March 14. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.